Akala ko, tapos na ang lahat nang lumipat ako ng bahay. Mali. Hindi pala lugar ang sinusundan nila, kundi ang taong muntik nang sumagot. Unang linggo sa bagong inuupahan kong apartment, maayos ang lahat. Tahimik. Maliwanag. May mga kapitbahay. Walang balete. Walang palayan. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, nagigising pa rin ako, pawisan, hingalin, at may isang tunog na paulit-ulit sa utak ko. Walang pinto. Walang dingding. Pero malinaw. Isang gabi, napansin ko ang kakaiba. Hindi na lang ako ang nakakaramdam. May kapitbahay sa kabilang, ngunit na natagpo ang patay, nakaupo sa sahig, bukas ang pinto, at nakapako ang mga mata sa kawalan. Ayon sa pulis, parang may inaabangan daw siya. 3 marka ng daliri ang nakita sa loob ng pinto niya. Sa loob. Kinabukasan, 2 pa. Parehong oras. Parehong itsura. At pareho ang huling sinabi bago mamatay. May kumatok. Doon ko naintindihan. Hindi sila basta sumusunod. Naghihintay sila ng makakasagot. At ako ang daan. Isang gabing lasing sa takot at puyat, sinubukan kong labanan ang tunog sa ulo ko. Nagsalita ako sa dilim, sa kawalan. Tama na, bulong ko. Hindi ko kayo papapasukin. Tumigil ang katok. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng katahimikan. Akala ko nanalo ako. Hanggang sa may sumagot. Mula sa loob ng kwarto ko. Hindi ikaw ang kailangang sumagot. Napatayo ako. Mabagal akong lumingon. Sa salamin, may refleksyon ako. Pero hindi gumagalaw. Ngumiti ito, masyadong malapad para maging akin. 3 katok, sabi ng refleksyon. 3 pahintulot. Biglang kumatok ang pinto ng banyo. Ang pinto ng aparador. Ang dingding sa likod ko. Sabay-sabay. Parang buong unit ang humihingi ng sagot. Naramdaman kong dumudugo ang tenga ko. May mainit na likido ang tumulo sa leg ko habang sumisigaw ang isip ko na tumakbo. Pero saan? Bawat pinto ay nanginginig. Bawat anino ay humahaba. At bawat katok ay may kasamang boses, iba-iba, pamilyar lahat. Nanay ko. Lola ko. Mga kapitbahay. Mga batang umiiyak. At sa huli, sarili kong boses. Buksan mo na, pakiusap nito. Pagod na kami. Hindi ko na alam kung paano nangyari. Pero nang magising ako, nasa loob na ako ng isang lugar na walang bintana. Walang ilaw. Walang oras. May mga pinto. Marami. Bawat isa may marka ng 3 daliri. At sa likod ng bawat pinto, may taong kumakatok. May sumisigaw. May umiiyak. May nagmamakaawa. Hindi ko sinagot, sigaw ko. Hindi ko sinagot ang pangatlong katok. May tumawa sa likod ko. Isang boses na parang libo-libo ang pinagsama. Pero may sumagot para sa'yo. Tinuro nila ang kamay ko. May dugo ang palad ko. 3 beses akong kumatok. Nagising akong muli sa apartment. Pero may pagbabago. Kapag may kumakatok na yon, kahit anong oras, hindi na ako natatakot. Dahil ako na ang sumasagot. Binubuksan ko ang pinto. Ngumingiti ako. At sinasabi ko, tuloy po kayo. Dahil kailangan naming magparami. At baka sa susunod na marinig mo ang 3 katok. Huwag mong sagutin.